Hi everyone, this is your Pinoy electrical engineer. So today, nag-decide ko nga mag-open o channel. So this channel is all about sharing my knowledge and experience, I think for the last 10 years na nagsugod ko sa akong journey as an electrical engineer, electrician, or anything about, about sa kuryente. So today, I'll just show you quickly what I've made. So basically, so sa inyong left-hand side sa screen, kini akong gilihok-lihok at the moment. This is Factory IO. So basically, ang Factory IO is it's like a simulation software where makahimo ka og mga scenes. And in this instance, ang akong giselect is PID control sa level sa tanke. So if you see it here, i-zoom out na ko na siya ang factory IO nata sa sulod sa usa ka warehouse or planta or just to show you. So kini nga planta mo ni siya ang tanke, and kini nga tanke is makontrol nato ni siya by setting sa set points here sa ato ang control panel here. So if you could see it here, natay control panel. So atong makita diri ang set points, maka-start siya, maka-start ta o maka-stop by just simply clicking the button here. So kini siya nga panel mo na siya mo control na imong set point diri, mo na imong potentiometer, imong process value, maka-reset sa system if na alarm. So basically, this is a tank control. So instead of sa actual site akong i-vlog, naghimo lang kog simulation. And at the same time, mauday ni siya ang PLC nga mag-control ani nga tank. So basically, this is a Phoenix Contact PLC. So and unya ang ilahang software is free resad, and this PLC really is good because na siya capability sa IoT, so IIoT, so Industrial Internet of Things in the future. So that's Industry 4.0. And if we go here sa akong right hand side sa atong screen, mo na siya ang PLC programming software environment sa kining PLC Next Contact, this PLC right here. So mo na siya ang PLC programming environment. So ako na siyang na-set up, ako nang gi-program. So in this vlog, I will just show you nga unsa ang capability sa kini nga PLC, o imo siyang i-program, ug unsay mahitabo siya sa actual simulation ug sa actual sa actual field. So dili na ta magdugay, no. So ang atong buhaton o mag-online ta sa PLC, gi-download na ako ang program. So let's download again and connect, disconnect. Let's download. Let's write to the PLC. And at the same time day guys, kini siya nga program nga PLC program software na siya HMI and HMI through sa web server sa web page nimo. So if I double click this main here, mo ni siya ang HMI configuration nato. So basically same rasad, naka-start ka, stop, naka-level set point niya, ma-monitor nimo ang level sa tanki. So basically mo diri sa programming window niya. So just wait for a moment. So that's the online mode at the moment. So at the moment the system is not yet enabled. So if you look at here on your right, system still not enabled. So kung akong i-press ni ang start karon, system enable na siya. Press start sa ato ang factory IO. So atong i-press ang start, mo na siya ang start button guys. That's the start button right there. So mo na siyang start button. Di pa kayo familiar ni pag-move aning iyang. So that's the start button, stop button, reset button, set point. Mo na ang set point na value nimo og process value. So at the moment naka system enabled but walay nahitabo siya.
nganong walay nahitabo kay wala patay ang set point nato sa tanki is still 0. So if I change the set point here, so just zoom out and I'll just move a little bit. I'll move a little bit, zoom in. Yeah, that's the one. So if atong i-turn ni ang ating potentiometer, so nanay nahitabo dayon sa ato ang tangke. So at the moment na set nato siya 116, ang level sa imuhang tangke ning taas na. And at the same time, if you look at here, sa atong field valve, ang actual voltage sa ato ang field valve, 0 to 10 volts ang control sa ato ang valve. Mo na siyang position 0 to 100%. So at the moment, ang ato ang set point 116 ning taas na siya at ning lapa siya gamay, ning overshoot siya. So ang discharge valve ning gana siya, ning open siya para ma-meet niya ang 116 nga set points. So ni ana ko mention ko nga naapod tay HMI. So if I go here sa atong HMI page, so parehas ro ni ang HMI page sa ato ang actual factory IO. So if you have, so kung imong tan-aw ni ang factory IO, ang iyang level at the moment is 117. And at the same time sa ato ang HMI guys, 117 sad siya. So in this example, makita nato nga kung unsa ang actual sa simulation na siya, pero akong siyang gitreat as mo na siya mahitabo sa field. Ang imong HMI is mo na siya ang mo control sa imuhang mga device, sa imuhang process sa field. So mo na siya. So let's say for example, mo na HMI, sorry. Mo set ko diri sa ako ang keyboard og 100 millimeters of millimeters of water ang akong gusto sa akong tangke. I press enter, then I press start. So at the moment 116 siya. Nakita ninyo guys na naghinahinay nagbaba ang level sa tangke. And at the same time inyo nakita diri sa factory IO, if you go here, makita ninyo ang valve diri, discharge valve nga mulihok. And at the same time, ang imuhang discharge valve, ang signal niya is nagtingkataas kay gusto siya nga maabot aning 100. So iyang i-open ang valve para mo discharge. So at the same time, naabot na siya 100, 101. So mo na siya ang function sa PID control is iyahang ma-control like point to point na ma-control niya ang imuhang set point. So, kung mo ana nasad ko diri sa akong HMI, I want my level to be 250. Press enter, then I press start. Then, ang level sa tubig hinahinay na sad siya og taas. So basically guys, mo na siya ang function sa HMI og mo na siya ang function sa PLC programming software. Ako lang i-show sa inyo ang PID control nga block, function block akong i-show ni siya. So mo ni siya atong PID control function block. So inyong makita diri na ang kining kung unsa inyong mabasa sa inyong sa HMI, mosad na siya ang value sa atoang program sa atoang PLC. So if you could see it here, ning ana ko nga ang pareha ang mabasa nimo sa HMI ug sa field. Ni ana ko na ang field valve at the moment is, kung akong i-zoom in diri sa program, ang iyahang output voltage is 0.71, nagduwa ra siya 1 to 0, 0.7. So makita ninyo diri nga ang field valve 0.8, 0.7, same siya diri. So mo na siya ang function nga kung unsa ang imong i-program, dapat mo na siya, the same na siya para i-drive niya ang actual field. So yeah, mo na siya ang ato ang gi-set up karon. So yes, field discharge valve na to is 0.5, 0.3. So mo na siya ang iyang signal nga na receive. Karon if we want to empty the tank, so we'll just set 0 here. Like we'll set 0 even on our factory IO diri sa ato ang potentiometer. So mo set tag 0 diri 0. Sorry, mo set tag
that's a wrong set point, mag-overflow na siya. So 0 0 set tag 0 stop, start 0, and then sa ato ang factory IO, let's set 0, then start. So stop, then start. So inyong mapansin diri is pag stop start na ko, napansin ninyo na ang discharge valve, ang signal dayon niya nahimong 1.7 volts para i-opening a valve. Kana mo na ang valve na to. Makita niyo nga nagtingka open siya, nagtingka open. Kaya ang iyang signal karon ning dako na sad from, so 0 to 10 volts ang current signal niya is 4.8. And if moadto ta sa tuwang program sa atong code, the same na siya, 5.5 ang iyang signal sa valve, and at the same time 5.5 sad ni siya. Inyong makita karon nga atong giset sa 0 sa HMI, makita ninyo karon nga ang tubig sad ning baba. So at the same time ang level diri makita ninyo sa gauge niya, actual gauge og sa HMI, og ang value niya sa HMI the same. So kung unsa nahitabo sa field, same rasad sa imong HMI. So mo na siya ang function guys sa HMI o PLC. So mao gina siya ang pinaka always na ginagamit to do process control, labi na karon sa panahon nato karon. High tech na siya, dili na siya like manual na napay mag-open sa valve manually ug manay mag-fill sa valve manually. So basically that's the idea there. And yeah, hopefully na mo follow mo sa akong next nga vlog. Kay sa next vlog nako I'll show you how did I like set up everything. It's not like a 1 hour setup. It will take like maybe few hours, but I'll do it step by step para ma-follow ko ninyo. And hopefully mo follow mo sa ako ang page. Hopefully na ma-enjoy mo sa akong mga vlog. And yeah, just a short notice na, you know, for someone like me, as I've mentioned earlier, I came from a very small province and I graduated in that same university, you know, public university ang akong nag-graduatean. But wala rin ako siya gi-vlog para akong maghinambog or anything. I just want to inspire everyone na bisag asa ka pagikan, but if you have like the dream, and then you have the, you know, push sa imong kaugalingon, imo gina siyang maabot kung unsa imong mga gusto sa kinabuhi. Just also an advice sa ato ang mga young engineers, especially sa mga Bisaya dihang engineers. Pag mo graduate na gani mo sa inyong, you know, degree, mo pasar na mo sa board exam, that's the first step pa lang. So you don't stop learning from there. You always continue to learn. Like every day kailangan yun nga nagyud kay ma-learn, kay over time mo adra na siya. And you know, that's for your own you know, para ma-build nimo ang imong self o ang imong career. Anyway, thanks guys for watching sa inyong Pinoy Electrical Engineer. And yeah, hopefully na mo follow mo. And yeah, hopefully sa mga sunod na vlog is inyo gyapon kung i-follow. Thank you. Bye.